So magandang umaga mga ko ano. So eto kakauwi lang natin no galing site. So may bagong project ako ngayon yung sa may kay Sir Tony. So excited ako dun kasi namamapa namin yung siya ilalim. So ngayong araw ay bibigyan ko kayo ng paano gumagana yung detector. No, paano nga ba gumagana yung detector? No, paano nga ba nalulukit niya yung pinaghihinalang treasure, no? Bakit yung iba hindi nakakalukit? China, sa Bourbon Spend binili, Nocta, no? Ano-ano nga ba yung yung mga gadget na yan na kung saan ay may iba-iba silang trabaho. Ano-ano nga ba talagang trabaho nila? No, so yung detector ay isang detector lang. Detect siya, nakaka-detect siya. No? So yung scanner, ini-scan niya lang yun. No? So hinahanap niya sa lupa yung ini-scan niya. So ang ginagamit niyan ay parang yung katulad ng infrared, no? Nagbibigay siya ng signal dun sa scanner, parang echo yung bumababa, tapos binabalik niya dun sa taas para mag-register sa kanilang laptop. Tapos ano nga ba rin ang gawain ng isang locator? So, una tayo sa detector. Maraming mga detector dyan, no? China, made in Germany, made in Nocta, made in USA, made in Philippines, DIY, mga ganun, no? So, pag detector, talagang nakaka-detect yan. No? Kapag naidikit mo sa metal, di-detect yan. So, kapag naidikit mo naman sa ginto, iisa lang tunog yan. So, napapaganda lang nila yung mga sa Nocta, sa mga nabibili nyo dyan sa mga store na yan. Kasi, naiiba-iba nilang tunog. Pero parehas-parehas lang yan. No? Huwag kayong maniwala na may detector na nakaka-detect ng 20 feet, 30 feet, 15 feet. Wala po. Ang detector, pang malapitan yan. Kahit gaano pa yung kaganda, pang malapitan pa yung detector. So yung scanner, mga kuha, no? Yung scanner latest lang yan eh. Yung ang gamit talaga noon ng mga treasure hunter, lalo na yung mga matatanda, ay yung sounder. Kapag nakahukay na sila, tapos medyo malambot na yung mga lupa na nababangga nila, tinutusok na ngayon ng stick na mahabang stick na stainless na mayroong silver sa dulo. So papakinggan nila. Yun ang sounder. No? So ang scanner, yun na nga sabi ko sa inyo, nagbibigay siya ng parang wave pababa. Tapos binabalik niya yung wave para dun sa scanner, sa receiver niya, tapos mag-register dun sa makikita nyo 3D, no? So sa monitor ninyo o sa laptop ninyo. So bakit nga ba ang sabi, meron kasing tanong dito, sir, bakit sabi niya dito, sabi niya, ito. Ayan o. Sabi niya doon, sir, bakit magandang scanner naman yung gamit nila? Nagbayad kami ng 30K para i-scan yung area. Sabi meron. Binako namin, wala kaming nakuha. No, napakalungkot na message, no? Para sa akin, yung mga nag-treasure, talagang nag-ng pera,
nagagastos sila ng pera para patunayan nila yung sa ilalim. So pag nakakuha naman sila, bawing-bawi naman. So ilang ganun yung nangyari. So ilang libo na yung ilang libong treasure hunter na naging ganun, no? So magiging makatotohanan lang tayo. Maraming mga scanner na nabukya talaga yung financer. Kasi yung scanner makakuha, para siyang alam niyo yung para kayong ilalagay niyo yung thermometer na parang ganun siya. Hit yung kinikuha niyo doon sa ilalim. Kahit nga yung maliit na daluyan ng tubig, halos di niya makita yun, pero sa screen nyo nakikita nyo na parang mayroong buwang. So mas maganda nga ba talagang scanner kaysa locator? Actually, based on my experience, ang scanner kasi napakaganda na yan. Yung mga gamit pa ng mga Amerikano, gamit pa ng mga foreigner. Pero kahit sila, bukya din. No? Kung mapanood din nyo yung dun sa Egypt, yung mga ganong scanner, pang industrial, yun, ganda talaga yun. Pero yung scanner na nabibili natin dito, no, mayroon namang nakakuha na, pero hindi lang scanner ang nag-detect dun. Mayroon na talagang marami na talagang yumaman sa treasure. So ngayong araw, bibigyan ko kayo ng pattern kung paano nga ba gumawa ng locator. So yung gold hunter, no, nabili ko yun, talagang hindi yun nakakalocate. So kinuha yun ng boss ko. Kumbaga, tinuli niya ngayon yung gold hunter. Gold hunter. So, magtataka kayo makakuha. Andito kasi ako sa tindahan, no? Sa tindahan namin. So, itong gold hunter ay marami nagtatanong kung paano ito gamitin. Bakit daw din nakakalocate yun sa kanila? Maraming bumili nito, no? Maraming nagbakasakali. Yung smart gold hunter pa nga binili nila. No? So wala naman akong masabi sa gawa ng Geritech. Pero sa amin ito ay binuksan ito ng boss ko, no? Mayroon siyang dinagdag, mayroon siyang tinanggal, at mayroon naman siyang inilagay. No? So, hindi ko muna sasabihin yun. So, mamaya sa dulo ng video, sasabihin ko yung pwede nyong mailagay sa inyong locator. Kahit na yan ay China, kahit na yan ay DIY, o pwede kayong gumawa ng sarili nyo. Pero hindi na ako magde-demo nung sasabihin lang natin ngayon, kasi nagtataka kayo bakit matagal akong hindi nakakapag-upload, kasi nasa bundok ako, no? So doon seryoso yung ginagawa ko, lalo na pagka interesado talaga ako sa area. So kahit di ko mag-vlog, okay lang, kasi hinahabol ko rin talaga yung adventure, no? Hinahanap-hanap ng katawan ko yun. So ngayon na pag-usapan natin yung locator. Paano nga ba gumagana itong locator? So yung locator, tulad nito, sample ko sa gold hunter, siyempre mayroon siyang mainboard, no? Mayroon siyang handle. So yung handle, huwag nyo ikutin dahil masisira yan. So mayroon siyang main antenna. At
meron naman siyang small antenna for small object. So para lumakas yung Gold Hunter ay meron naman siyang long range antenna. So lahat ito ay binuksan ng nung binili namin to, ay kinuha ko ito, no, ay binuksan, tinuli namin ito, no. So itong Gold Hunter ay ang sa loob nito ay iba na itong sa akin. Mayroon na kaming dinagdag, tinanggal, saka binus, no. So yung antenna ganun din, no? Kasi dapat mayroon talaga itong receiver. Itong small antenna ay kinabitan dito ng receiver. At itong long range, wala itong receiver. Bali, dito kinabit yung boost. So, maintindihan nyo mamaya siya sasabihin ko. So, ang ginawa namin dito, mga kakuha, reveal ko na lang sa inyo, nung bago ako nag-vlog, talagang hindi ito nakakalukit. No? Talagang pinag-aralan ng boss ko. So tinanggal namin lahat to. So kasi siya ay isa siyang IT, isa siyang electrician, no? Sa madaling salita, isa siyang engineer. So ang engineer, alam naman nila na ang good conductor na makalukit ng ginto ay isang ginto din. Talagang yun yung pinakamagandang conductor para din sa makalukit ka ng ginto. So ano nga bang frequency ang hahabulin natin? No? Kasi tatanong sila, anong frequency ang gamit ko? So ito, tinuli din namin. Ang frequency nito dati is 40 Hz. Pangginto yun. Yung mga naluto na. 40 Hz. So, pinalitan namin yun. Binabaan namin yun kasi ang gold treasure o buried treasure sa ilalim ng lupa ay nagbibigay lang yan ng 13, 14 Hz. 13 o 14. 13 o 14 Hz ang binibigay niya. No. So, yun ang buried kasi nasa ilalim siya. Hindi siya 40 Hz. Actually, ang ginto ay 40 Hz talaga yan. No. So, kapag nilulukit niyo yun, pag 40 Hz ang gamit niyo, pati yan siguro yung mga maliliit na ginto o yung bina o yung yung gold nuggets, kukunin niyo yun. Mga relics, kukunin niyo yun. So, kailangan natin habulin. So, kailangan namin habulin yung frequency na marireceive ng Gold Hunter. So, ang ginawa namin dito mga kuha, itong antenna, binago yan. May binago niyan sa loob. Tapos, dun sa board niya, ay nilagyan namin ng frequency. Nilagyan ng frequency para i-connect dun sa board. Tapos yung board, nilagyan namin ng booster. Yung frequency ngayon ay nasa 14 na lang. 14 Hz ang nilagay namin. Tapos, para dahil napakahina nung frequency na yun na ilalabas niya rito at napakalaki ng antenna niya, nilagyan namin ng booster.
Nung nilagyan to ng booster, lumakas na yung detection niya. So, kailangan yung antenna nyo may receiver. Magbibigay siya ng signal at mag-receive siya. So, sa gear detect, meron na yun. No? Pero, binago lang namin. Meron kami binago. So, wala kami masyadong binago. Parang in-upgrade lang namin. So, nagbigay kami ng 14 Hz para sa ginto. Tapos, yung ibang frequency na yan namin ginalaw. Yung sa ginto lang ang ginalaw namin doon. So, kaya siya nakakalocate. So, medyo mahina. Pero, medyo, kung mapapansin nyo, medyo matagal akong mag-locate. Kasi, mahina yung signal. Kasi, napakaliit lang nun. Napakapino, kumbaga. So, kailangan niya ma-receive. Kailangan niya makita yung nilalabas na frequency. Yung maraming ginto doon silalim. Kasi maliit lang din yung nilalabas niya. Parang hilo ba? No? Tapos, marireceive niya yun. So, kailangan ito. So, walang binabago. Kailangan nito ay i-ground balance mo. Kaya ako umiikot ng 4 na corner kasi gina-ground balance ko yan. Kumbaga nare-receive niya na yung signal nung hahanapin niya. So pag na-receive niya yun, so pag nag-stable ka na, tumayo ka, iikot na yan siya. So hindi man siya doon sumintro, pero malapit ka lang dun. So, kailangan mo namang lumapit. So, lalapitan mo talaga. Pero bago yun, mga kakuha, bago yun mo gawin sa area, kailangan mo muna mag-reading. Kasi paano kung 3 laman, 2 laman, o di nawala-wala ka na. So, kailangan mo yung i-reading para mapalapit ka dun sa isang item. So, pag napalapit ka na doon, saka ka mag-locate. So, yun ang ginawa namin dito sa Voltante. Kung nakikita nyo, itong shield, no, natanggal dito yun, nabalik na namin. So, yung frequency na nilagay namin doon, every year, iniikot ko rito yung frequency niya. Kasi baka mamaya nag-lose na, tapos babalik ko naman sa 14 Hz. So, ang tawag doon, para mo siyang ginakalibrate. No? Bubuksan mo ulit, calibrate mo ulit. No? Kung sino man ang mayroong mga locator dyan, no? Kung sino man ang may mga locator dyan. So, parang, pasensya na kayo dito sa drawing ko. No? So, parang ganito. Halimbawa, ito ang inyong locator, no? Parang ganito. Ito yung locator nyo. So, yung antenna nyo, papalitan niya ng antenang maganda. Alam niyo yung sa radyo? Alam niyo yung sa walkie-talkie? O sa mga yung pangsundalo. Nagbibigay sila ng frequency. Halimbawa, 2. So, hindi mo marireceive yung iba kung hindi ka rin nagpunta sa 2. No, halimbawa, kaibigan ko nandun sa kabilang bahay. So, 3 ako. Siya 2. So, hindi kami magkikita. So, kailangan niya lumipat ng 2 para magkita kami, magkausap kami. So, ganun yung ng locator. So, kailangan maintindihan ninyo na 14 Hz lang yung ilalabas nung frequency ng gold dun sa buried treasure. Kasi parang magnetic field yun eh. Naglalabas siya ng magnetic field kapag ka na-buried na ng 20 years up. So, naglalabas siya ng init. Yan yun naman nakikita ng scanner. So, marami nagkakamali dyan. Marami talagang nabukya dyan. Kahit kami, bukya din. Nabukya din kami.
no? So hindi lahat ng treasure hunter ay nakakakuha talaga, no? Try and try and try hanggang sa mag-succeed. Pero once na nag-succeed ka isang beses, pwede mo na parang naluloko ka na, uy, okay pala yung ganito na nakakakuha ka. So yun nga mga kuha, kapag 14, no? 14, no? 14, 14, 14. Ayan, 14, no? So, 14 ang ilalabas ninyong frequency dun sa gamit ninyo. So, 14 din yung hahanapin niya. Hindi yan 14 carats, ha? So, 14 lang yung frequency niya. Hertz, 14. Napakanipis, kumbaga. So, ahabulin niya ngayon yun. Tapos, lukit niya. So, kapag nagdig kayo, hindi mo kayo sumentro pero nasa malapit lang kayo. No? So, hindi nyo na kailangan magpunta-punta pa sa iba. Kasi narinig nyo na. Tapos, medyo kampante na kayo, nasa ilalim yun. No? So, paano nga ba gumawa? No? Paano nga ba gumawa nung ito na yung sasabihin ko sa inyo. So, na-rebuild ko na yung sa gamit ko, no? So, ulitin ko yung gamit, kahit anong gamit dyan. Kung meron kayong China locator, no? Kahit anong locator mga kuha. Kahit anong locator yan yung gamit nyo, no? Nabibili lang yan lahat sa Shopee, yung mga gagamitin. Nabibili lang lahat yan din sa Lazada. O sa electronics, nabibili lang yan. So, kailangan nyo yan lagyan ng... Buksan nyo yung, halimbawa, may China kayong ganito. No? Buksan nyo yun, wala yung frequency. O. Buksan nyo yun. Kung meron kayong kilalang IT na magaling sa detector, locator. Kasi may board na yun eh. Yung board na yun, ay parang board lang din yun ng detector. Oh. So, yung board na yun, lalagyan nyo ng frequency. So, papalitan nyo ngayon yung lalagyan nyo ng frequency, isiset nyo yun sa 14 Hz. No? Nabibili yan yung frequency ng nagbibigay ng naghahanap ng ginto. 14 Hz. So, pag naglagay kayo nun, kakabit nyo dun. So, kailangan nyo naman maglagay ng antena. O kahit na DIY yan. DIY. O basta locator. No? Yung ginawa nyo. No? So, tanggalin nyo yung mga nilalagay-lagay nyo bala-bala. No? Baka malagay nyo pa yun yung panty ng kabit nyo. Makita pa yung kabit nyo. No? So, lagyan nyo ng frequency. Tapos yung antena, alam mo yung sa walkie-talkie, ICOM, no? Mayroon niya silang, kaya lumalakas yung antena nila, naaabot sa ibang lugar kasi nagbibili sila ng mas malakas na receiver, no? Mas malakas na antena. So, pag-aralan nyo yung mabuti, lagyan nyo ng ginto yung parang wire niya dun, at yung sa dulo may receiver niya. Wag nyo yun patunawan yung receiver na, kasi mawawalan ng signal yun, masisira. Pati meron yan siyang may kasi yun may signal niya na magbibigay siya ng signal tapos mag-receive ng signal, no? Kung maiintindihan ninyo yung sa DIY, ganun din yun. Kahit na yung Japanese one, pwede nyo gawin yun, no? So, pag nalagay nyo yun, lalagyan nyo ng booster. Nabibili rin yun, no? Antenna booster. So, nabibili rin yun. So, pag nalagay nyo yun,
So, pag-aralan nyo naman ngayon, paano naman siya gumana. So, ganun din yung magawa ka ng locator. So, DIY ka. Ang dapat gawin mo kasi hindi yung mga bakal yung ginagamit mo. Dapat plastic. Tingnan mo itong mga ganito. Plastic na ito. Plastic. Oh. So, hindi dapat bakal. So, yung bakal lang doon, yung mga ganito, yung hindi siya na-detect. Oh, yung mga ganito. Pero yung sa loob niya, nandun yung wiring. Oh, so, hindi siya dapat nababangga dito sa bakal. Kasi bakal na ma-detect nyo. So, ito sa akin ay payong kaibigan lang sa mga gumagawa sa mga ganito. Nabibili naman yung mga gagamitin lahat ng mga gamit nyo nabibili. So lagyan nyo ng booster, lagyan nyo ng frequency, lagyan nyo ng magandang antena. So may board naman yung China nyo, pag-aralan nyo. So, kasi kaya medyo mura yun kasi hindi ginto yung ginagamit, no? Pag nagsulda pala kayo ganito, kuha ngayon doon yung yung mga ng sa cellphone. Yun doon ba? So, kung nagsulda kayo, yung gagamitin nyo yung ganito. Ginto din ito siya. Ayan, pinapakuha ko pa. So, shout out muna dyan sa aking mga kaibigan, lalo na si Pastor, no? Si Randy, Dilatori, Dundun, no? Magpakabait ka na pa. Sa mga Guerrero family dyan, no? Sir, idol. No? At sa pala, si Walker Vlogger, no? Idol ko yun eh. Isipin mo, nilakad yung Maynila, papunta ng Mindanao. Tapos Mindanao to Manila, lakad. Ako nga, minumotor ko yung dati, 3 days eh. No? Sa kanya, buwan. Ano na lang yung kinakain ng pamilya niya. No? So, kaya kailangan natin siya suportahan. No? Kapag shoutout dyan kay Walker Vlogger, pag napunta ka rito sa akin, no? Pwede ka rito matulog, magpahinga, kumain, mag-ipon ng lakas. No, at may kunting bibigay akong tulong sa iyo. No? So, kasi kawawa naman. Kasi hindi pa yun monetize. Kawawa pa siya sa lalakad. No, ang purpose niya para makilala siya ng pamilya niya. At magiging proud yung anak niya. So, ito yung mga kuha. So, mga ganito mga kuha. Yung sa cellphone, alam niyo yung sa cellphone? Yung mga ganito. Ginto kasi ito eh. So, ito na, yan mga ginto kasi yan. Mga ganyan. Yung mga yellow na yan. So, kaya nakaka-receive yung cellphone ng magandang signal dahil sa mga ginto-ginto. So, kukunin nyo yan, pupuruhin nyo, lutuin nyo, puruhin nyo, kunin yung ginto na yan. Kasi may halo yan siyang platinum din. So, yun ang ilalagay nyo dun sa pagsulda. O paglagay nyo dun sa may antena. Sa mga sinusulda nyo. Huwag nyo siyang gamitan ng yung yung parang tingga ko yun. No? Pangsulda. Hindi ko alam ang tawag dun eh. So, huwag nyo yung gamitin. Ito yung mga gagamitin ninyo. Kasi nakaka-receive talaga to ng signal. No? Yung mga yung makikita nyo yung mga yellow na yan. Yan, ginto yan. Pagka niluto ko, niluto siyang ganyan, siguro mabutin ka ng mga 5 grams. Ito. So, sa mga Buddha phone to, kinuha ko sa kinolek ko. Pagka may nasisirang cellphone, kunin nyo. Kasi napapakinabangan yung ginto nito sa ilalim. No? So, 5 grams, magkano yun? Sa pag 5,000 ng gramo, di 25,000. Kung saan mapupulutin yan. Pero ito, ginagamit ko sa mga gagawa rin ako ng DIY. Katulad nito, ipablog ko rin sa inyo para
may pamigay ko dun sa mga local treasure hunter. So, ganun lang mga kuha, no? Ang locator tulad nito, no? Drawing ko pangit. No, kailangan nyo gumamit ng antenna na may receiver. No? Tapos ang isusuldan nyo yung ganito. Tapos tuliin nyo yung locator ninyo, buksan nyo. Pero maghanap kayo ng electrician na magaling at naiintindihan niyo yung ng locator. Tapos kailangan nyo talagang bumili ng frequency. Huwag yung frequency ng baka bilhin nyo yung frequency ng radyo. No, nabibili talaga yung frequency ng ginto. Parang ginagamit dun sa kapag nagkakasakit tayo. Ano ba tawag doon? Parang medical term nila dun yung pinagkakabitan ka ng mga wire dito. Hindi ko alam yung tawag doon. Kasi hindi naman ako nursing. Pero ganun yung magandang frequency. Tapos maghanap kayo ng kopya na anong frequency yung ginto. Kasi sinabi ko naman sa inyo 14 Hz lang yung ginagamit ko. So kailangan mas maliit yung frequency na binibigay mo kaysa yung frequency na lumalabas. Kasi mas maraming ginto yun, pero 14 Hz pa rin yung nilalabas nun. So mas maraming nga lang siya, mas maliit yung sa'yo. So hihigupin niya yung sa'yo. So at least na ibigay ko na sa inyo yung sana maintindihan niyo, no? Kasi kararating ko lang talaga yan at prepared ako dun sa mga gagamitin ng ganyan. Kung maintindihan niyo sinasabi ko, gawin niyo yun, no? Sa mga DIY na lang locator, so huwag kayo gumamit ng may bakal. Lalo na yung antenna ng TV. Huwag nyo gamitin. No, lalo yung mga gumagawa-gawa ng antena. No? Ginugulo nyo lang yung pattern. Kung maintindihan ninyo, ay frequency pa rin talaga yung hinahanap. Inilalabas ng ginto. The good conductor of gold is gold din. So maglalabas siya ng 14 Hz. Lalabas din ng 14 Hz. So mas maliit yung ginto mo, hihigupin ka ngayon. Kaya iikot ngayon yung locator ninyo. Subukan nyo lang para medyo mapatunayan ninyo yung sinasabi ko. Try nyo lang. Sa akin, opinion ko yan. Kasi nagawa namin yan. Ewan ko lang sa inyo kasi mayroon man tayong mga sariling opinion. No? So yun mga kuha, ngayong araw, yan lang yung may bibigay ko sa inyo. At least abot ko yung experience ko. Ayos.